3 years later. Mama, mama! Napalingon ako na madinig ko ang mga boses na yun. Ang lagi nagpapasaya sa akin araw-araw. Napangiti ako na masilayan ko ang mga mukha nila. Pagkatapos ay binuhat ko silang dalawa. Mabuti na lang at break time namin. May 30 minutes pa ako upang makalaro ang aking kambal. Kaya kahit narito ang dalawa kong makukulit na babies ay okay lang. Pinaghahalikan ako sa aking pisngi, gayon din ang ginawa ko sa kanila. Mama, hindi pa ba tapos ang trabaho mo? Medyo bulol na tanong sa akin ng isa kong anak na si Kyle. Habang nakanguso ito, mas lalo akong napangiti sa ginawa nitong pagnguso. Mamaya pa uuwi si mama mga anak. Maaga pa yo. Sagot ko sa aking anak at hinalikan nito sa kanyang noo. Mama ako din, kiss mo ko. Malambing na saad ng isa ko pang baby na si Tristan. Ang mga baby ko talaga. Sige na, punta na kayo kay lolo at tatay. Babalik na ako sa trabaho. Saad ko sa mga ito. Pero si Mangot na bumaba ang mga baby ko mula sa kandungan. Basta uwi ka na mama ah. Hintayin ka namin sa bahay. Napangiti ako sa mga makukulit kong baby at saka hinalikan ko sa kanilang mga pisngi. Opo, uuwi na po ako mamaya. Sagot ko at ginulo pa ang mga buhok ng mga ito. Kumaboy pa ang mga itong umalis. Napangiti ako dahil napakabibo nila kahit 2 taon pa lang sila. Iba din sila kung mag-isip. Ang cute talaga ng mga anak mo, Bes. Naiinggit ako. Wika sa akin ni Laika na makaalis ang mga anak ko. Ngumiti ako sa kanya. Hindi nito alam kung anong paghihirap ang nangyari sa akin noong pinagbubuntis ko pa lang ang kambal. Mabuti na lang hindi nagtanong ang mga kasamahan ko kung sino ang ama ng kambal. Pero habang lumalaki sila, parang hawig nila ang kanilang ama. Sana lang ay hindi nila maisipan na ang boss namin ang ama ng mga kambal at hindi sila magkakatagpo. Dahil ayaw ko na ng gulo, lalo na ang mawalay sila sa akin. Hindi ko makakaya iyon kapag nangyari. Lumipas ang maghapon. Naghahanda na ako sa aking pag-uwi dahil sobra ko nang namimiss ang mga anak ko. Sa bagay, ganito naman ako araw-araw. Kahit katatalikod ko pa lang sa bahay namin, ay gusto ko na ulit bumalik sa bahay namin upang yakapin ang mga ito. Pero nanay ako. Kailangan ko magtrabaho para sa kanila. Kailangan ko din pag-ipunan ang darating nilang 3 kaarawan. Napahinga ako ng malalim. Inayos ko ng aking mga gamit at saka dinampot ang aking bag. Nakalabas na ako pero bigla akong natakot na makita ko ang isang anino na nagmamasid sa akin. Pero hindi ako sigurado kung ako talaga ang tinitingnan nito. Lumingon ako sa aking likod pero wala namang tao sa aking likod. Puwera na lang sa mga sasakyan na nakahimpil. Kinabahan ako. Baka masamang nilalang ang taong nakatayo sa isang poste. Hindi ko makilala kung sino ito dahil madilim ang kanyang kinawawaanan. Malalaki ang hakbang ko upang lumapit sa isang tricycle na nakaparada. O ineng, parang balisa ka yata. May problema ba? Tanong sa akin ng driver dahil napansin ako nitong palingalinga. Wala po manong. Sagot ko at saka sumakay na sa tricycle. Agad naman binuhay ng makina ng driver at pinaharurot ito. Hindi naglaon ay nakarating na ako sa tapat ng bahay namin. Agad ako nagbayad sa aking pamasahe at saka bumaba. Doon lamang ako nakahinga ng maayos. Mama! Sigaw ng anak kong si Tristan nang makita akong papasok sa loob ng bahay namin. Agad ko naman itong kinarga at pinaghahalikan sa mukha. Nakiliti naman siya sa aking ginawa. Mama! Salubong din natawag sa akin ng isa ko pang anak. Galing ito sa kusina dahil nakasuot pa ito ng apron. At halos mapuno na ng harina ang apron nitong suot. Siguro ay nakikialam na naman sa ginagawa ng kanyang lolo tatay niya. Ang mga baby ko talaga, ang dudungis ninyo. Lalo ka na Tristan. Malambing kong saad pero pinatulis nila pareho ang kanilang nguso. Ayaw kasi nilang tinatawag ko silang baby dahil big boy na daw sila. Mama talaga. Sabi hindi na kami baby eh. Big boy na po kami. Di ba Kuya Tristan? Nakanguso pa rin na saad ng isa sa kambal. Hinalikan ko na lang sa tuktok ng ilong nila. Pagkatapos ay kiniliti ko sila sa kanilang kilikili. Wala akong masabi sa aking kambal, kundi napakaswerte ko dahil dumating sila sa buhay ko. Sila ang nagbigay lakas sa akin. Magugas na kayo ng kamay para makakain na tayo. Sigaw ni Itay mula sa kusina. Oh, narinig niyo ang sinabi ni Lolo Tatay. Maghugas na daw kayo ng kamay dahil kakain na. Ulit kong wika sa aking kambal. Agad naman silang tumakbo papasok sa kusina. Careful mga baby, baka madapa kayo. Sigaw ko sa kanila. Pero nakasimangot silang lumingon sa akin.
Natawa na lang ako sa mga hitsura nila kapag tinatawag ko silang baby. Binaba ko muna ang aking bag sa upuan, saka sumunod sa kambal. Nakaupo na sila sa kanilang upuan. Ako na lang pala ang hinihintay. Pagkatapos namin kumain, ako na ang naghugas sa mga ginamit namin. Ang kambal naman ay naupo na sila sa sala habang nanonood sa maliit naming TV. Hanggang sa madinig ko nagsalita ang isa sa kambal. "Tignan mo Kuya Tristan ang lalaki sa TV. Kamukha natin siya." Nadinig kong wika ng aking kambal. "Oo, pero mas pogi tayo sa kanya. Di ba mama? Kami lang ang pogi ni kambal." Sigaw ng isa sa kambal. "Opo anak, kayo lang ang pogi sa paningin ni mama." Sagot ko na lamang hanggang sa matapos ako sa aking ginagawa. Pero bago ako makapasok sa aming silid ng mga anak ko, ay nakasalubong ko pa si Itay. Alam kong nilalaman ng kanyang isip dahil na din sa tingin nito sa amin ng kambal. "Hindi magtatagal, maghahanap na ng ama ang mga anak mo. Lalo at iba sila mag-isip. Yan ang dapat mong paghandaan, Leia anak ko. Dahil hindi nila mapipigilan ng tadhana." Saad sa akin ni Itay pagkatapos ay lumabas na ito. Kung hindi pa ako hinawakan sa aking kamay ng isa sa kambal ay baka nakatayo pa din ako sa tapat ng silid namin. "Mama, antok na ako." Wika ng isang kambal. Kaya binuhat ko ito at ipinasok sa loob. Nadatnan kong natutulog na din pala ang isang kambal. Mabuti na lang, maagap ang aking ama sa pag-asikaso sa mga anak ko. Kaya sobra ako nagpapasalamat sa aking Itay dahil mahal na mahal niya ang mga apo niya. Hiniga ako sa tabi ng kapatid ng kambal at saka muli akong lumabas. Nadatnan ko si Itay na nagkakape habang nakatanaw sa malayo. Lumapit ako dito at naupo sa kanyang tabi. "Gabi na Itay. Bakit hindi pa kayo natutulog?" Wika ko sa aking ama na makaupo ako sa tabi nito. "Hindi pa ako dalawin ng antok anak. Kaya lumabas muna ako." Sagot ng Itay ko. Hindi ako sumagot bagkos ay nanahimik ako. "May problema ka ba anak?" Tanong ni Itay. Huminga muna ako ng malalim bago ako sumagot. "Hindi ko po alam Itay, pero tama po kayo kanina. Hindi mapipigilan ng tadhana. Alam kong darating ang araw, maghahanap ng ama ang kambal. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila." Ani ko, lumingon sa akin si Itay. "Mag-asawa ka na lang kaya Leia anak, para wala ka ng problema kapag naghanap sila ng ama." Wika ng Itay ko na natatawa. "Itay!" Ani ko habang nanlalaki ang aking mata. Nadinig kong natawa ito dahil sa aking naging reaksyon sa sinabi nito. "Ikaw pa din ang magdesisyon anak. Ang akin lang, masyadong adjust mag-isip ang mga anak mo. Alam kong alam mo ang ibig sabihin ng mga anak mo kanina. Dahil sa TV lang nila nakita, agad nilang nasabi na siya ang ama nila nito kahit hindi pa nila alam kung sino ang kanilang ama." Pahayag ng aking ama. Totoo ang sinabi ng aking ama. Parang 5 taon na sila kung mag-isip. Magta-3 taon pa lamang naman sila sa susunod na buwan. Baka isang araw, bigla na lang sumulpot sa iyong harapan ng lalaking yun at makikita nito ang mga bata. Hindi naman may tatanggi na hindi sila magkakamuka dahil kuwang-kuha nila ang mukha ng kanilang ama. Muling saad ng aking ama. Natahimik ako bigla sa sinabi ni Itay. Paano nga kaya? Pero malabong mangyari yon kahit nagtatrabaho ako sa pagmamayari nito. Dahil hindi naman nito nakita ang aking mukha ng gabing iyon. Lalo at lasing ito. Pwera na lang kung sasabihin ni Mamisi. Pero nangako sa akin si Ma'am na hindi sasabihin ang totoo sa lalaki. Alam na ng lahat ng aking ama ang totoong nangyari. Noong araw na galing kami sa ospital, kinuwento ko lahat ng naganap sa buhay ko. Kahit ang pagbenta ko sa aking dangal kay Mamisi. Kahit ang lalaking nakabuntis sa akin nang hindi sinasadya. Ang alam ko kasi noon, hindi ako basta-basta mabubuntis dahil isang beses lang naman iyon nangyari. Pero nagkamali ako. Dahil isang putok lang naman iyon, pero may nabuo agad at 2 pa. Pero kahit minsan, hindi pumasok sa isipan ko ang pagsisisi na dumating sila sa buhay ko, kundi nagpapasalamat pa nga ako. Ang akala ko noong sinabi ko kay Itay ang lahat, ay magagalit ito sa akin. Pero hindi. Ang sarili pa nga nito ang sinisi. Dahil napabayaan daw ako nito. Pero sinabi kong wala siyang kasalanan sa lahat na nangyari. Dahil pinili ko ang bagay na iyon. At walang pilitan na nangyari. Nang dumating na sa amin ang kambal, ay sobrang naging masaya ito dahil may apo na daw siya na aalagaan. Pero hindi naging madali sa akin ang lahat. Sobra akong nahirapan noong pinagbubuntis ko pa lamang ang kambal. Lalo na noong isinilang ko sila.
Pero hindi ako pinabayaan ng aking ama. Nandyan siya upang alalayan ako hanggang ngayon. Hanggang sa magpaalam na ako sa aking ama dahil nakaramdam na ako ng antok. Pagpasok ko sa aming silid ng aking mga anak ay nagpalit na lamang ako ng damit na pantulog. Pagkatapos lumapit ako sa higaan namin ng aking mga anak at hinalikan sa kanilang noo hanggang sa ipikit ko ang aking mga mata. Hindi nagtagal ay tinangay na ako ng kadiliman. Alejandro, VOPs. Any good news, Christopher? Wala pa din bang lead sa pinapahanap ko sa'yo? Tanong ko sa kinuha kong private investigator upang hanapin ang babae na kasama ko sa gabing iyon. Pero hanggang ngayon, bigo pa din ako. 3 taon na ang nakalipas. 3 taon na din akong nananabik na muli siya makasama sa aking kama. Nagagalit ako sa aking sarili dahil hindi ko malang maalala kung ano mukha nito. Dahil nalalabo ang aking paningin ng mga sandaling iyon. Hindi ko din alam kung anong klaseng alak ang ininom ko upang ganun na lang ang tama nito sa akin dahil wala akong maalala kahit isa. Ang gumugulo sa aking isipan kung paano nakapasok sa silid na iyon kung wala itong hawak na keycard. Kaya alam kong hindi aksidente ang pangyayaring yun. Alam kong nakaplano ang lahat. Pero sino ang may pakana? Ilang beses ako nagtanong kay Missy kung may alam ito sa nangyari ng gabing iyon dahil sila ng kanyang fiancé ang kasama ko. Dahil ang fiancé nito ang may-ari ng hotel. Pero ilang beses nitong tinanggi na wala siyang alam. Nagagalit na din ito sa akin dahil sa aking kakulitan. Saan ka ba nagtatago at hindi kita mahanap? Pinakahuluglog ko ng buong Pilipinas hindi pa din kita matagpuan. Kahit pangalan mo, hindi ko man lang nalaman. Sir, wala pa pong lead sa ngayon. Pero patuloy pa din po ako naghahanap. Sagot ni Christopher na aking kinuhang maghanap nito. Balitaan mo ako agad kapag may lead ka na. Anas ko pagkatapos ay nagpaalam na sa lalaki. Mabasa ko napahinga ng malalim at tinungga ang laman ng aking baso na alak. Almost 3 years na din ang nagdaan, simula nang malaman kong niloko lamang ako ng fiancé ko. Mabuti na lang agad ko iyon nalaman. Kung sana natuloy ang kasal namin ng araw na yun, siguradong sobra akong nagsisi. I never thought that my fiancé would do that to me to have sex with another man. Pero hindi ako nakaramdam ng sakit, kundi galit nang malaman ko ang pinagagagawa ng babaeng yon. Deep side, muli kong tinungga ang laman ng baso ng aking hawak. Pagkatapos ko maubos ang laman nito, ay tumayo na ako sa aking swivel chair. Dinampot ko ang aking coat at susi ng aking sasakyan. Pagkatapos ay lumabas na ako sa aking opisina. Pagdating sa parking lot, nadinig kong nag-iingay ang aking cellphone sa loob ng aking pants. Agad ko naman iyon kinuha upang tignan kung sino ang tumatawag. Napakunot ang noo ko na makita kong unknown number ang caller. Agad ko naman iyon sinagot pero hindi ako nagsalita at hinintay ko magsalita ang taong nasa kabilang linya. Mr. Alejandro 14? Bungad ang taong nasa kabilang linya. Who is this? Kunot noong tanong ko. Pwede ba tayong magkita? May sasabihin ako sa iyo. At alam kong magugustuhan mo ito. He said. Sinabi naman ito kung saan kami magkikita. Agad akong sumakay ng aking sasakyan at binuhay ang makina nito at pinaharurot. Pagdating sa restaurant kung saan ang taong aking katatagpuin, agad akong sinalubong ng isang waiter at dinala sa taong iyon. Tumayo ang lalaki at nakipagkamay ito sa akin. Naupo ako sa harap nito. Hindi ko nakikita ang mukha ng taong kaharap ko dahil may suot itong face mask at sombrero. Nakita kong nilabas nito ang kanyang cellphone at may pinindot doon. Pagkatapos ay inabot ito sa akin. Agad ko naman itong kinuha habang nakatingin ako sa aking kaharap. Buksan mo ang video, Mr. 14, upang malaman mo kung anong nilalaman ng video na yan. Saad nito, ginawa kong sinabi nito. Napakunot ang noo ko na makita ko sa hotel ng fiancé ni Missy ang mga pangyayaring ito. Ang mas lalong nagpakunot ng noo ko, makita kong may 3 tao ang pumasok sa isang silid. Pagkatapos ay lumabas ang isang babae. Alam ko ang isang staff dahil sa suot nito. Pagkatapos ay pumasok sa silid ang 2 tao at namukhaan ko kung sino ang mga ito. Walang iba kundi si Missy at ang fiancé nito. Ilang sandali lang ay muli silang lumabas. Pero naputol ang video, kaya nilingon ko ang lalaki nasa aking harapan. Buksan mo ang susunod na video, Mr. 14. Anas nito at binuksan ko muli ang video na nakita kong lumabas ang 2 babae. Staff ang isa pero kasama nito ay hindi ko kilala dahil nakatungo ang babae. Nakita ko pa na mainabot ang babaeng staff sa kasama nito hanggang sa pumasok na sila sa isang silid at iyon ang silid kung saan ko nakasama ang babaeng hinahanap ko. Fuck! Kuyom ang kamao ko na makita ko ang pangyayari. Sinasabi ko na nga bang planado ang lahat ng ito.
Muli kong tiningnan ang video at alam kong ako ang pasuway-suway na naglalakad papasok sa silid kung saan pumasok ang babae. Ilang sandali pa ay muling lumabas ang babae at galing ito sa silid na pareho naming pinasukan, pero iba na ito kung maglakad. Hindi ko man lang nakita ang mukha nito dahil nakatungo ang babae. Pero muling naputol ang video na sobra kong ikinagalit. Fuck! Magkakasunod kong mura. Habang hawak ko na mahigpit ang cellphone, matalim din ako nakatingin sa aking kaharap. Anong masasabi mo, Mr. 14? Alam kong hinahanap mo ang babaeng ito. Hindi ako sumagot. It's up to you, Mr. 14. Kung nais mo pa bang malaman kung sino ito. Pero may bayad ang bawat impormasyon tungkol sa kanya. Don't worry, Mr. 14. Dahil sulit na sulit ang ibabayad mo. Aniya, alam kong nakangisi ito kahit natatakpan ng face mask ang bibig nito. Are you kidding me? Paano mo ako mapapaniwala sa sinasabi mo? Mariin kong saad. Kulang pa ba ang video na pinanood mo, Mr. 14? Upang hindi ka maniwala sa akin. He said, I didn't speak. Kung gusto mong malaman ang tungkol sa kanya, tawagan mo lang ako, Mr. 14. Anytime. He said, then he stood up. Nasundan ko na lang ng tingin ang likod nito. Kailangan kong makausap si Macy tungkol dito. Hindi niya pwedeng itanggi pa ito. Tumayo na din ako upang puntahan ito sa kanyang bahay. Alam kong dumating na ito galing sa out of town. Nagmamadali akong pumasok sa aking sasakyan at agad na pinaharurot ito. Hindi nagtagal ay nakarating na ako sa harap ng bahay nito. Nabungawan ko agad ang fiancé ni Macy habang may kausap ito sa kanyang cellphone. Where is Macy? Mariin kong pagkakabigkas. Nagulat naman ito sa aking pagsulpot. Napansin kong agad nitong pinatay ang tawag. Mukhang may tinatago ang fiancé ni Macy. Bro, what's up? Kayo na ka pa ba dyan? He asked. I'm here, Alejandro. Bakit napasugod ka ng ganitong oras? Sabi ni Macy habang pababa ito ng hagdan. Tell me the truth, Macy. Alam kong may alam ka tungkol sa kanya. Mariin kong sambit dito. He frowned. Anong pinagsasabi mo, Alejandro? I don't know her. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Bakit ba masyado kang interesado sa kanya? Sambit nito, matalim akong tumingin dito at tumalikod sa mga ito. Wala din palang silbi ang pinunta ko dito dahil wala akong nakuhang magandang sagot mula dito. Aalamin ko na lang sa ibang paraan dahil kahit anong gawin ko, ayaw pa din itong sabihin ng totoo. Pero alam ko may kaugnayan sila ni Macy at ang babaeng hinahanap ko. Macy, Fiobis. Napabuntong hininga ako at nasundan ng tingin ng malapat na likod ni Alejandro. 3 taon na nang nakalipas pero hindi pa din ito tumitigil sa kahahanap sa babaeng nakatalik nito sa gabing iyon. Hindi pwedeng sabihin kay Alejandro ang totoo dahil nangako ko sa kanya na walang ibang makakaalam sa nangyari at kung sino ito. Bakit hindi mo nilang sabihin sa kanyang totoo, love? Upang tumigil na ito kahahanap sa kanya. Clevin told me. Why? Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Nangako ko kay Leia na walang ibang makakaalam tungkol dito. Sambit ko. I heard she deep sighed. Okay. Maikling sagot nito. Hindi na din ako muling nagsalita dahil wala ako sa mood makipag-usap ngayon. Kaya muli akong pumanhik sa aking silid upang matulog. Pakiramdam ko, parang sobrang pagod ako today. Lalo na at kabilaan ng pinuntahan kong meeting. Agad ako nahiga sa aking kama upang matulog. Hindi naglaon, ay agad akong nakatulog. Leia's Fiobis. Nagising ako may humahalik sa magkabilang pisngi ko. Alam ko na kung sino ang humahalik sa akin, kundi ang aking kambal. Napangiti ako na mabungawan ko ang mukha ng aking mga anak na napaka-cute. Ang sarap kurutin ng mga pisngi nila. Good morning, Mama! Sabay nilang bati sa akin at muli nila akong hinalikan sa magkabila kong pisngi. Good morning sa aking mga baby! At hinalikan ko sila sa kanilang mga pisngi. Simangot silang parehong tumingin sa akin. Kaya natawa ako sa kanilang mukha. Bumangon ako upang yakapin ang aking kambal upang mawala ang nakasimangot nilang mukha. Pagkatapos ay hinawakan nila ang magkabila kong kamay. Wala akong nagawa kundi ang magpahila sa mga ito na lumabas sa aming silid. Nabutan naming naghahanda ng pagkain si Itay. Mabuti naman at gising ka na, anak. Ang agang nagising ng mga anak mo. Pinuntahan ako sa aking silid upang gisingin ako dahil nagugutom na daw sila. Kaya ito, mga paborito nilang ulam ang niluto ko. Nakangiting saad ang aking Itay at naupo na din ang kambal sa kanilang upuan. Bakit naman ganun, mga anak? Dapat si Mama ang ginising ninyo. Malumanay kong wika sa aking mga anak. Ano ka ba, anak?
Ayos lang yan sa akin. At saka gusto ko nga yun may tagagising ako sa umaga. Saad ng aking itay. Nagpasalamat na lamang ako sa aking ama dahil sa kabaitan nito sa aming mag-iina. Wala akong masabi sa pagmamahal nito sa kanyang mga anak. Hindi nagtagal ay natapos na din kaming kumain. Tiningnan ko ang oras sa aking wilong pangbisig. Nakita kong maaga pa naman kaya naghugas muna ako ng plato na ginamit namin. Pagkatapos ay pinaliguan ko na din ang kambal. Sobrang saya nila dahil ako daw nagpaligo sa kanila. Mama, pasok ka sa trabaho mo? Tanong ng aking isang anak na si Kyle. Opo, kailangan ni mama magtrabaho para makaipon si mama. Kasi malapit na ang birthday ninyo ni Kambal. Sagot ko sa aking anak. Yay! Nadinig mo yun, Kuya Kyle? Malapit na birthday natin. Masayang wika nito sa kanyang kapatid. Pero mukhang seryoso ang isa kong anak. Napansin ko magkaiba sila ng ugali. Napakamasayahin ang anak kong si Tristan. Pero ang panganay, sobrang napakaseryoso. Napapansin kong lagi itong tahimik. Hindi katulad kay Bunso na laging nakangiti.